Makakausap po natin ang parish priest ng Ina ng Lupang Pangako Parish sa Payata sa Quezon City, si Father Bong Sarabia. Father Bong, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, Father. From Payatas. Father Bong? Opo. Ayun. Father Bong, magandang umaga po ulit. Mukhang nawawala si Father Bong. Oo Mahina nga, ba ang eh. signal? Good Ayan, morning, good morning. Ayun. Good morning, Father. Bless me, Yes po. Father, for I have sinned. Good morning po. Good morning. Opo, unang tanong namin, Father Bong, dito ito pong paghahain ninyo ng third impeachment complaint, umaasa po ba kayo, number one, na maa-actionan po ito mismo, itong inyong i-final? Sa tingin namin, basta ituloy lang namin. Parang sabi namin, parang obligasyon na natin ito eh. Hindi na ito lang gusto-gusto lang natin. Depende sa circumstances, depende kung sino sasama o hindi sasama. Pero kailangan na talaga ito i-push para magkaroon ng clarity na ang lahat. Kung talaga nagkasala yung Vice President o hindi. Dahil hindi siya sumasagot sa House probe, no? Doon sa Quadcom, tapos deny siya. So, ang impeachment lang talaga yung makapaglabas ng mga ebidensya at mga documents, mga ibang testimonies. Opo. Sa dami po ng tatlo na kamo, partner. Pangatlo na sila, Father. Pangatlo na ito. Ano po ang bago doon po sa final ninyo? Mayroon po ba yung substance? Tama ba, partner? Yun ang hinanap. Form and substance, yun yung Form dapat and makapasa substance, sila doon oo. Yes. Sa tingin ko, kahit last year pa na final namin ay may kalidad na talaga, form and substance. Pero ito, tibay pa, mas organized ito. At syempre, napasok doon yung affidavit na rin at mga testimonies ni Madriaga na nagko-confirm ng iba pang mga speculation natin about paggasta ng confidential fund ng DepEd at ng Vice President's Office. So yun ang parang bago doon na-include. Pero ano po ang pwede pa nating sabihin ba natin, partner, na agad-agad ay maipresentan nyo na ebidensya para susugan po itong mga alegasyon ninyo? Lahat naman may mga affidavit na doon. Tapos yung nandoon na rin. Alam naman natin yung video itself ni Sarah. So may link na rin doon yun. So basically lahat na last year na contents ng impeachment complaint namin dito din. Ang bago lang talaga yung kay Madriaga. Tapos at least ngayon mas confident kami, endorse kami ni Kong Laila de Lima. May counting moral ascendancy din siya. Hindi siya kasali sa flood control scandal sa Congress. Medyo mahirap-hirap ngayon dahil yun nga, yung mga ibang kongresista ay parang as a institution na down talaga sila. Parang silang pinagdududahan ng lahat. Pero ilan lang naman. Hindi naman lahat. Pero at least, yung kumuha ng complaint namin, gagaya ng sa second complainants din ay si Laila de Lima. At sa tingin ko makadagdag yun sa bigat or push ng aming complaints. Okay. Opo. Father, gaya po ng nabanggit na po ninyo, yung Kamara, yung ating mga kongresista, hindi naman po lahat, pero ang issue kasi may ilan na nasasangkot sa kanila talaga sa flood control project. Mismo. At tapos magpa-file po kayo ng impeachment complaint. Ano po ang inaasahan kaya ninyo na pananaw ng taong bayan pagdating dito? May kredibilidad pa rin po kaya? Maniniwala pa rin po kaya sila if and only if sabihin na nating impeach ulit siya ng Kamara with this? Yeah, sabihin namin na magkaiba naman na usapin yon yung nagawa ng mga kongresista, ilang kongresista kaysa sa nagawa ng Vice President. No, mas mataas kasi siya na official
And yun nga, hindi natin alam pa to an extent, anong extent ng nakuha niya, kung may nakuha man lang. Ang kinukwenta lang namin ay mga 615 million yung may documents kami as of now. Pero yun nga, gusto natin ilabas yung SALN, i-request yung bank accounts ng Vice President or family niya at mga kasama niya para matrace talaga lahat. At only an impeachment court could do that. So I hope yung hindi natin lahatin yung Congress as institution dahil yung impeachment kasi is constitutional process ito. Mandato. For accountability. So magkaiba ito, no? So ang akin naman sa tingin ko may number pa rin. Ako mas confident ako, I think even makakuha ng 1/3 para sa direct yung endorsement ng impeachment na ito para mapunta kaagad sa Senate. Pero I think even dumaan sa what we call Committee on Justice. Makakasurvive ito. Okay. So hindi Hindi lang mamamatay. namin, kahit yung first and second impeachment complaints, matitibay po ito. Opo. So Father, sa pananaw ninyo, hindi ito mamamatay. Yun po ang kwan ko. As of now, yung feel ko, ano? Opo. I think may mga Congress people pa rin na they see this as worth pushing. Kahit na rin kay Vice President, this is an occasion for her to defend herself talaga, to clear her name. Pero yun nga, on our part, we just want the truth to come out para makita natin and then tingnan natin. Dahil kung hindi malabas ito, yung katotohanan at may nakuha siya, baka lakas-lakas pa naman niya ngayon sa rating sa surveys. Tumaas nga po, mataas nga po ang Vice President eh. Opo, dire-diretso na yan talaga siya maging presidente. At nakakatakot dahil baka mas worse pa siya kaysa sa tatay niya. So yun po yung pero yun nga, sa tingin ko, rating niya mataas dahil hindi alam ng mga Pilipino kung ano talaga yung score. Ano talaga yung nakuha sa bayan. Mula ng mayor siya, presidente ang tatay niya, pinabayaan niya, yung mga ginagawa ng tatay niya, yung patayan, yung formally, alam niya siguro, yung pogo, alam niya rin yan. So, pero, kwan siya eh. Enabler siya ng tatay niya. Ayun, oo. So, yun po yung mga bagay-bagay na kinakabahan kami. At sa tingin ko kapag malabas yung mga bagay-bagay, yung mga bank statements especially, ma-reveal talaga na may kakulangan siya or dihado yung bayan sa kanya. So, Father, kasi sabi ng iba, asa pa tayo na makakakuha tayo ng mga kasagutan tungkol dyan. In the meantime, ang sinasabi nila, bakit pa natin pag-aaksayahan ng panahon ito? Samantalang mayroon pang ibang mga panukala na dapat agad-agad ay talakayin. Gaya na lang po na mismo po si Pangulong Marcos ang nagsusulong yung political dynasty. Anti-political dynasty, kasama po yan sa LEDAC eh. Priority nila na maipasa. Oo, priority yan. At ito pong si VP Sara ay isa pong resulta ng isang political dynasty. Yeah, kahit gano'n. I think maging legacy din ni President Marcos, Bongbong, kung ma-stop niya yung another Duterte from reaching presidency. So, sa tingin ko, may mga kampi pa rin kami, mga tao sa Malacanang to an extent. Mas marami pa rin pipili sa Marcos kaysa sa Duterte. No, especially dito sa mga cities at sa north. No? So, yan po ang Father Bong, ang isang tanong pa ng
kung bakit halimbawa itong impeachment complaint ay nagsarili pa kayo ng pagpa-file, bakit hindi na lang nakipag-coordinate dun pa sa ibang complainant para isang cohesive na complaint yung ipa-file po? Una-una, we talk a lot naman. Magkakasama kami niyan eh. Okay. Sa JK Concerns, Anti-Duterte, ICC, magkakasama naman kami niyan. Pero syempre, very political yung bayan, very political din yung akbayan. Kaya sabi namin mga church people, sana coming from social doctrine of the church, manindigan tayo. No, gagaya last Sunday, Jesus is telling us to be salt and light of the world. Ganun tayo. No, wala tayong kakampihan ng politika na personalidad, issue yung ating ipupush, yung katotohanan, yung justice, yung accountability. So yun po, wala kayong magigain dito. Mga banat lang ng trolls, criticism lang makukuha namin. Pero parte ng trabaho ito eh. Opo. Father, So yun po, we want to be distinct from the political parties. Okay. Kaya mga kami, marami actually gusto pa mga pari, madre mag-join, kaya lang so busy this time. Tapos nahirapan kami magpanotaryo ngayon ng mga documents. May mga ilang notary public kami na pumuntahan, pinuntahan na nire-reject yung aming dami silang demand. Last time, ang dali-dali magpanotaryo. sa anong pong dahilan at nire-reject po? Anong Ang- sinasabi, Father? Maraming nag-alala nung kinwestiyon yung affidavit ng isang nagpresent doon sa Senate. Oo. So, kaya maingat ngayon yung mga Proseso ng notaryo. pagpapanotaryo. Kaya hirap may mga taga Cebu kami, taga Bicol ang gusto mag-join. Hindi pwede. Dapat in the presence of the lawyer, notary public Opo. talaga eh. Hindi Correct. pwede na Correct. ID lang. Dati, dire-diretso lang eh. O kaya, So ngayon, sinecured namin talaga yan. We followed to the letter yung call ng Supreme Court kahit many of us do not agree to that. No? Opo. Pero I hope ngayon tuloy-tuloy na nga. Okay. pero Father, nakikita, last na lang ako partner, nakikita niyo po ba na isa itong malaking resulta din nung mga pinapakalat na fake news? Kasi mismo nga sa LEDAC, diniscuss na naman yan yung panukala na higpitan yung ating rerenda sa fake news. Yeah, sobrang dami ang fake news ngayon. No? At yun, concern po natin yun dahil hindi kaagad, hindi masyadong critical thinker yung iba sa atin na napapaniwala kaagad. Ang gaganda, very colorful ang mga ginagawang mga poster, yung mga videos, iba. Especially mga kabataan, no, nakuha na kaagad yan, na-absorb kaagad eh. So we hope to distinguish talaga yung mga created videos lang na ito, ang magagaling talaga sa due process, affidavit, tapos sa mga ebidensya talaga, like bank statements. Opo. So, kumbaga mga resibo. Resibo talaga kailangan. Alright. Oo. Sige po, abangan natin na padala na rin po yan sa opisina ng House Speaker. Tignan natin anong magiging development hinggil dyan. For the meantime, Father, maraming salamat po sa inyong oras. Thank you, Opo, Father. thank you so much. God bless. Salamat Si po. Father Bong Sarabia, member po ng 3rd Impeachment Complainant at Parish Priest ng Ina ng Lupang Pangako Parish sa